ba ang hagupit ng buntot nitong si Uwan, Uwan? grabe nga eh. Napakalakas ng hangin, kasabay Ulan. ng ulan, Mm. kalampag ng mga kung anik-anik. Oo. Yero, kung ano-ano pa. Yes, 'Di kaya ba? sana naman ang mga ka-MB natin dyan ay nasa mabuting kalagayan. May iba na buti na lamang ay maagang lumikas din sa Yes. kanilang mga tahanan, pumunta sa mga evacuation center sa kanilang mga respective Wow, barangays. totoo po yan. Siyempre, mga estudyante rin natin ngayon dito sa Baguio City at sa buong, I think buong Cordillera, wala Wala pong pa rin pasok. pasok. And all levels po yan. Ganon din dito sa may Pangasinan at iba pang Mm-mm. mga bahagi ng Luzon na kung Exactly. saan ramdam pa nga rin itong si Bagyong Uwan. At dahil dyan mga ka-MP, mapuntahan muna natin at alamin kung ano na nga ba ang lagay ng panahon dito sa pulso ng panahon. Ang Bagyong Uwan nga ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang 1:30 ng madaling araw, ngunit ramdam pa nga rin itong kanyang hagupit dahil na rin sa laki or yung wideness nitong Yes. naturang bagyong ito. Ito nga ay papunta na north dito sa may Taiwan at inaasahang bumalik itong si Bagyong Uwan dito sa Philippine Area of Responsibility. Ngunit subalit na tapat marahil Yes. bagkus ay hindi na ito super typhoon, hindi na ito typhoon. Oo, magiging tropical depression na lamang siya. Yes. Dahil nga sa pagbagsak nito sa bansang Taiwan. Totoo po yan. Pero wag tayong magpakampante kasi syempre nakakaapekto pa rin yung buntot nito. Dahil nga sa sinabi mo, southern portion of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and the northern portion of La Union. Of course, nasa signal number 1 na rin po ang mga probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Benguet, Ifugao, the rest of Mountain Province, the rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, the northern and western portion of Batangas, and including Polillo Island and Lubang Island. So hindi pa rin natin inaalis na dapat maging vigilant pa rin. Oo, ang mga kababayan natin lalong-lalo na nga dito sa parteng Northern Luzon dahil dito pa rin kay Uwan. Nakakaloka mga ka-MB. Kaloka. Iba kahit nasabihin natin nawala na siya sa Philippine Area of Responsibility, ramdam pa rin natin siya. Grabe kasi yung luwang niya, no? Yeah. The moment na nalaman nga ng Pag-asa at binabantayan na itong bagyo, kita natin kung gaano talaga kalapad itong si Bagyong Uwan. At kahit nga nandito na siya, papunta na siya sa Taiwan, meron pa rin. Actually, Oo. para siyang ano rin daw, size lang siya ng buong Luzon. Buong Luzon, Luzon. buong Pilipinas na. Oo, kasi doon pa yung mga buntot-buntot niya pa. Oo. So, tapos nasa 90 ata yung size nito kung hindi ako nagkakamali ayon sa Pag-asa. So, syempre nararamdaman pa rin natin ito hanggang At ngayon. dahil nga nararamdaman pa rin natin ito at hindi pa rin naman nawawala ang posibilidad na pagkatapos bago matapos ang taong ito ay meron pa rin susunod dyan na sana wala naman na. Pero hindi nga natin Masasabi. inaasahan at hindi natin masasabi yan. Kaya naman, dapat lagi tayong maging handa sa bagyo. At dahil dyan, alamin nga natin ang mga importanteng gabay at paalala kapag may bagyo. Sa panahon ng bagyo. Una, manatiling may alam. Makinig sa mga official updates mula sa Pag-asa, NDRRMC at sa inyong lokal na pamahalaan. Siguraduhin alam nyo ang signal warning level ng inyong lugar at kung anong dapat gawin sa bawat antas. Sa panahon ng bagyo, tamang impormasyon ang unang proteksyon. Ikalawa, ihanda ang inyong tahanan. I-check ang bubong, bintana at alulod. Iligpit ang mga gamit na maaaring liparin ng hangin. Kung nasa mababang lugar, maghanda para sa posibleng paglikas. Huwag nang hintayin pa ang sitwasyong mapanganib bago kumilos. Ikatlo, siguraduhin ang inyong emergency kit. Dapat may sapat na pagkain, tubig, flashlight, baterya, gamot, at mga importanteng dokumento na nakalagay sa waterproof bag. Isama rin ng whistle at power bank. Maliit man, malaking tulong sa oras ng pangangailangan. Ika-4, sumunod sa mga otoridad. Kapag sinabing lumikas, lumikas agad. Walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng pamilya.
Huwag maghintay ng rescue kung pwede namang umiwas sa panganib. Pagkatapos ng bagyo, mag-ingat pa rin. Iwasan ng baha, live wires at mga lugar na may landslide o bumagsak na puno. Siguraduhin malinis ang inumin at pagkain bago ito gamitin. Hindi natin kayang pigilan ang lakas ng kalikasan, pero kaya natin pigilan ang pagkawala ng pag-asa. Sa panahon ng unos, magkaisa tayo sa pag-iingat, pagdamay at pagtulong. Laging tandaan, ang tunay na paghahanda, nagliligtas ng buhay. Sabi nga nila, no, ligtas ang may alam. Hindi Totoo, totoo. Kaya totoo. dapat binabantayan pa rin talaga natin, lalo na kapag nagsabi na sila na merong paparating na bagyo, dapat alamin mo na kailan siya darating, gaano ba ito kalakas, ano nga ba yung masasakop nito, ganyan. Para kung sakali man na parte na yung lugar ninyo, mapapaghandaan na. Totoo. Sabi nga, nakikita ko dito sa social media, no, sa bubong, kailangan maglagay ng mga mabibigat. Ilagay niyo yung mga anak nyo. Oo, ilagay niyo yung mga anak na doon. Oo, kasi pabigat Sila. daw. Oo, malaking tulong yung mga yun. Pero ang nakakaloka kasi napaka-alert ng mga Pilipino Oo. nitong dumaan nga itong si Bagyong Uwan. Yes. Ang daming naghanda, ang daming nagbumili ng mga kanilang pagkain sa probinsya ng Cagayan. Naglagay na po Yes. sila ng mga tali sa kanilang mga Bubong, bubong. may which naglagay is- din ng mga sako Oo. ng sand. Oo. Tapos yung iba, tinali pa nila yung bubong nila para hindi lang liparin. Dahil nga alam na nila kung anong mangyayari. Magiging epekto. Oo, totoo Dahil yan. nakita nga rin nila yung epekto ni Tino dito sa Cebu. Yes. 'Di ba na Yan yung ako dalawa nakaligtas pero yung isa hindi Hindi din, yata. ang dami. Naku, grabe. nakakaloka. Para naman po mga ka-MB sa mga balita na hindi natin napanood sa Luzon Headlines kahapon, maaari nyo pong balikan ang ating official Facebook page, ano, ang Regional News Group RNG Luzon, at nakapost po doon yung ibang mga balita natin. Yes. Balikan po natin kasi for sure yan, hindi natin napanood dahil nga kagabi walang kuryente. Oo, pero sa ilang parts may nakapanood naman, pero sa mga hindi, ngayong nanonood kayo, pwede nyong balikan. Exactly po. At of course, ngayong araw naman, patuloy po kaming mag-a-update po regarding po dito sa patuloy po nating nararanasan na si Bagyong Uwan. Tama yan. At dahil nga dyan sa mga balitang na pag-uusapan natin, ano nga ba dapat ang abangan sa Morning Balitaan? Kung syempre, unang nakaranas dito ang probinsya ng Cagayan dito sa Super Typhoon Uwan. Kaya naman yung mga napanood po natin, grabe. Parang nagkaroon tayo ng tsunami Oo. sa mga yung mga ibang resort pa na damay din talagang Yes. niluuban ng mga alon. Oo nga, nakita ko nga sa Of mga course. social media, marami nagpo-post. Totoo po yan. At hindi lang po yan dahil isang rider dito sa Baguio City ang maswerteng nakaligtas kasi nga may punong bumagsak. Sa kasagsagan pa rin po ito ng Bagyong Bagyong Uwan. Uwan. Pero dito sa kanyang harap bumagsak at hindi sa kanya. Napaka Wow. nun. Oh, Maswerte talaga. napaka-bless niya, Yes, ah. exactly. At hindi lang po yan dahil humigit kumulang 7,000 po na mga pamilya dyan sa probinsya po ng Pangasinan naman ang inilikas. Mabuti na lang. Mabuti na lang at yun nga, may mga maagang lumikas. Oo. At may handa din ang mga probinsya, ang mga LGUs na tumulong Totoo para sa yan. mga taong nais ding lumikas at mga during the kasagsagan, Yes. inililikas din sila. Tatay. At dahil dyan, syempre, mas maganda din na tuloy-tuloy ang panunood natin sa Morning Balitaktakan at syempre, sa iba pang programa ng RNG Luzon, kapag meron tayong nginunguya-nguya. Totoo. Na fresh. Oo. Hindi ka parang magigilty. Hindi talaga, kahit damihan mo ito, okay lang. Okay lang. Matitikman ba natin? Matitikman natin yan mamaya. Ano nga ba yan? Abangan ninyo. At syempre, isa na namang kabataan ang magpapakita naman ng kanyang perspektiba pagdating naman sa kapangyarihan daw nitong add to cart. Lalo pag bagyo, laging may nag-add to cart yan. Sorry. Para pagkatapos ng bagyo, Meron na darating na. On the way na add to cart, siya. tapos pagtapos na yung bagyo, kailangan mo nang I-place order. i-place order. Oo, kasi alam mo naman, 'di ba? Medyo ngayon maulan, ayaw mo nang lumabas. Totoo. Puro add to cart Totoo ka na yan. lang. Ano nga Nako ba yung po. kapangyarihang meron yang add to cart na yan? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. November 11, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Sa paglandfall ng bagyong Uwan, unang napuruhan dito ang Cagayan Valley Region. Matinding pagbaha at daluyong na minsala sa mga residente. Magbabalita Jose Robert and Vinto. Bagamat nasa West Philippines na ang superbagyong Uwan, patuloy pa rin binabayo ng daluyong ang dalampasigan ng Palanan Isabela kaninang umaga November 10. So, wala na. Marami nang nababasag na barka. Sa video, madidinig ang pangamba ng video uploader. Sa pagbupa ng daluyong, nagkabitak-bitak ang sahig ng basketball court na ito. Halos magiba na rin ang gusaling ito matapos mistulang walisin ng daluyong ang sahig at dingding nito. Ang Alpha Company ng 95th Infantry Battalion nagsagawa na ng clearing operation sa mga nagtumbahang puno sa bayan ng Palanan. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Dibilacan, kung saan nagtulungan ang mga otoridad sa pagsasagawa ng clearing operation. Sa bayan ng Rojas,
idineploy na ng BFP ang kanilang bangka para maghatid sa mga residenteng binaha. Sa bayan ng Santo Tomas, Isabela, binabantayan ang pagtaas palalo ng lebel ng ilog sa barangay San Roque. Sa tala ng Isabela PDRRMO, higit 15,000 pamilya o katumbas ng higit sa 47,000 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center sa probinsya. Inaasahan po na tataas pa rin ang itong mga bilang ng ating mga evacuees dahil as of the moment patuloy pa rin pong nakatutok ang buong pwersa po ng pamahalang panlalawigan ng Isabela dahil sa continuous po na pagtaas ng level ng tubig sa iba't ibang mga rivers po dito sa Isabela. Hindi naman nakaligtas sa gupit ng superbagyong Uwan ang probinsya ng Cagayan. Sa bayan ng Piat, isinara sa mga motorista ang Tatena Bridge sa pag-apaw ng Chico River. Sa barangay Santa Barbara sa kaparehong bayan, sinagip ng pinagsanib na pwersa ng TFLC QRT Amulong Wasar Team ang isang 73 anyo sa pasyente at bedridden matapos matrap ito sa kanilang bahay sa pagtaas ng lebel ng tubig. Ligtas naman na naihatid ang pasyente sa ospital. Hindi naman nakaligtas sa tubig baha ang barangay Barangquag sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Ang ilan sa mga bahay inabot ng gabewang hanggang lampas taong baha. Dahil sa pagbaha, ipinatong muna sa lamesa ang pinaglalamayang labi na ito. Nagtumbahang puno naman ang bumungad sa barangay Bacolod sa bayan ng Alcala. Ang mga nabuwal na puno, pinagtulungang tanggalin ng mga residente at Coast Guard. 57 pamilya naman ang nahatira ng relief goods sa barangay Marzan, Sanchez Mira, Cagayan. Samantala, nagsimula ng bumalik sa kanilang mga bahay ang ilang evacuees sa barangay Tabak sa bayan ng Bugay. Sa inisyal na datos ng Cagayan PDRRMO, nasa 8,642 na pamilya o katumbas ng 24,048 na individual ang apektado ng superbagyong Uwan sa probinsya ng Cagayan. Muli po, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat po at lagi po sana tayong maging aware sa mga information or misinformations po na kumakalat po, lalong-lalo na sa social media. Sa kasagsagan naman ng malalakas na hangin dala ni superbagyong Uwan, bumagsak sa lupa ang solar panel na ito sa loob ng isang farm sa bayan ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Tinangay rin ang bubungan ng ilang bahay sa loob ng farm. Sa kalapit na bayan ng Kayapa, partikular na sa barangay Balangabang, patay ang kambal na 5 taong gulang. Ito'y matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay. Sugatan at nakaligtas naman ang kanilang magulang. According po sa initial investigation po ng ating kasamahan sa Philippine National Police, diyan po sa may Kayapa Police Station, nadala po ang mga biktima sa may Lieutenant Tidlang Memorial Hospital bandang 3:35 ng madaling araw. So ito pong mga nasabing biktima ay meron po tayong 2 nasawi, 2 lalaking 5 taong gulang. Ang mga nasugatan po kabilang ang kanilang mga magulang, ang kanilang ama 39 years old, ang kanilang ina 40 years old at isang batang lalaki which is 8 years old. Sa huling update ng Office of Civil Defense Region 2, kaninang alas 8 ng umaga, sumampa na sa higit 14,000 o 43,419 na individual ang apektado sa paghagupit ng superbagyong Uwan sa rehiyon. Inaasahan po natin na magbabago at tataas pa ang bilang ng ating mga datos sa mga susunod na oras. Nagsasagawa na ng Rapid Disaster and Risk Assessment ang iba't ibang bayan para alamin ang iniwang pinsala ng superbagyong Uwan. Jose Robert Inventor, RNG News. Maswerteng nakaligtas ang isang rider sa Baguio City matapos madaganan ng puno ang kanyang sinasakyang motorsiklo. Magbabalita Charles Nicolimo.
nabigyan ng pangalawang buhay ang delivery rider na si John. Ang sinasakyan kasi nitong motorsiklo nabagsakan ng nabuwal na puno sa kahabaan ng Bucaucan Road, Baguio City. Nangyari ito pasado alas 11:30 ng gabi kagabi, November 9, matapos isailalim sa signal number 4 ang lungsod sa pananalasa ng super bagyong Uwan. Malakas na yung hangin tsaka yung ulan. Pauwi na sana ako sa Trinidad. Bagamat bumabagyo, pinili pa rin niyang maghanap buhay alang-alang sa pamilya. Kaya kailangan din talaga na magtrabaho. Pero hindi rin naman talaga inaasahan. Wala aksidente talaga, hindi aasahan yan. Mapalad naman daw ito at wala siyang natamong sugat at hindi nasira ang kanyang motorsiklo. Pero ilang metro lang ang layo mula sa nabuwal na puno, humambalang din sa kalsada ang natumbang poste ng kuryente na ito. Kaliwat kanan din ang mga nagtumbahang puno sa kahabaan ng Governor Pac Road sa harap ng Baguio City National High School. Natumba ang punong ito. Ang mga pulis walang sinayang na oras at agad nagsagawa ng clearing operation. Halos isang oras namang isinara sa trapiko ang kalsada sa Barangay Camp 7 matapos matumba ang sanga ng punong ito. Bago pa man manalasa ang bagyo, nagsilikas na ang ilang residente sa lungsod. Isa na rito si Danny na mula pa sa Barangay City Camp proper na binaha ngayong taon dahil sa habagat. Bumaba talaga. Normal pa lang na ulan yan. Hindi talaga bagyo. Basta umapaw yung kanal, papasok na doon sa kabahayan. Pero sa pagdagsa ng mga evacuees, nagsimula na ring mapuno ang gusali ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya ang ilang evacuees sa mga paaralan na nagsilikas at nagpalipas ng gabi. Okay na rin po rito kasi mas safety. Sa tala ng pamahalang lungsod, pumalo sa 130 pamilya o nasa 500 individual ang inilikas. Pagsapit ng hating gabi hanggang madaling araw, naramdaman na ang buong bugso ng bagyo. Ang Session Road nagmistulang ghost town sa maagang pagsasara ng mga establishmento. Palakas na. Ingat kayo ha, pauwi. Nag-ikot naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. We prepared for the worst scenario. No? Kaya talagang 2 beses tayo nagkaroon ng PIDRA, yung Pre-Disaster Risk Assessment. Tapos kanina pa, nagkaroon ulit tayo ng meeting kanina ng 3 o'clock para talagang ma-confirm natin and at the same time, i-review natin yung lahat ng mga preparation. Wala pa rin kuryente sa buong lungsod habang sinusubukan ng Benguet Electric Cooperative na isaayos ang mga nasirang linya at poste ng kuryente. Inaalam na ang iniwang pinsala ng bagyo sa lungsod. Charles Nicolimon, RNG News. Mahigit 7,000 mga pamilya mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinan ang inilikas dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Magbabalita Val Desmaya. Bagamat pabugso-bugso ang hangin at ulan kagabi November 9, sinuong pa rin ito ng mga kinatawan ng La Trinidad LGU para marating ang Little Kibungan sa Barangay Pugis. Pakay nila, ilikas na ang mga residente sa lugar dahil sa banta ng pagguho ng lupa sa pananalasa ng super bagyong Uwan. Kaya naman ang residenteng si Rowena, minabuting lumikas kasama ang kanyang 2 anak. For safety lang kasi daan mi nakuha ngay matmatbag no napigsa ti turo taday danom gamin adot magapo ijay ngato o adan sa ti batak ijay ngato na gami so iwasan tayo baka kit di bumigay. Si Nanay Leonora naman inunang dalhin sa evacuation center ang kanyang mga apo. Ang kanila kasing tinitirahan ay katabi lamang ng creek sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Medyo nakakatakot din kagabi dahil baka magliparan ngayon mga yero ngay, makaapektuhan tayo ng hangin.
So, anong nangyari noon, nakaka-nervous din po. Hindi namin alam kung saan kami pupunta in case na pag-typhoon po tayo. Ayun, ang nangyari, tumawag po yung may-ari ng bahay para maisip kami. Tumawag po sa munisipyo. Ilan lamang sila sa halos 80 pamilya na inilikas sa bayan dahil sa super bagyong uwan. Sa ating assessment as early as, kasi kahapon, before dumating si Super Typhoon Uwan, we already conducted preemptive evacuation. So, alam niyo naman, may mga areas tayo na napa-flood. So, yun yung inuna natin. So far, wala pa namang reported na critical flooding. With regards to casualties, wala rin po tayong na-record. Kasi at least kahit pa paano, nakapag-preemptive evacuation at nagbigay din si Mayor ng order niya sa mga ayaw lumikas. Kaya nagkaroon tayo ng mandatory forced evacuation bago pa magdilim. So, malaking tulong po yan sa atin. Inihanda na rin ng pamahalang bayan ang mga relief good na ipinamahagi sa mga residenteng nagsilikas. Patuloy pa rin na nararamdaman dito sa bayan ng La Trinidad ang malakas na bugso ng hangin at malakas na buhos ng ulan. Kaya naman inilikas na ang halos 80 mga pamilya mula sa 9 na barangay sa bayan ng La Trinidad. At ngayon nga nandito tayo sa Strawberry Farm at makikita natin dito ang mga nasirang plastic covers ng mga magsasaka dahil pa rin yan sa epekto ng Super Typhoon Uwan. Sa ngayon binabantayan na rin ang level ng tubig dito sa Bolo Creek habang patuloy pa rin na nananalasa ang bagyong uwan. Bagamat walang naitalang malawakang pagbahas sa bayan sa pagdaan ng bagyo kagabi, hindi naman nakaligtas ang mga pananim ng mga magsasaka sa lakas ng hangin. Ang mga plastic covers ng mga pananim nagkapunit-punit, kaya ang mga pananim na litsugas na ito pinadapa ng hangin. Binabantayan pa rin ang level ng tubig sa Bolo Creek habang patuloy na binabayo ng pabugso-bugsong hangin at ulan ang probinsya. Hindi naman naiwasang mangamba sa kaligtasan ng kanyang mga apo, si Nanay Connie mula Lower Rakwari. Kaya naman nang mabalitaan niyang malakas ang magiging epekto ng Super Typhoon Uwan, nagdesisyon na silang lumikas. Maaga pa lang, nagsikwan kami kasi may mga apo. Tsaka siyempre kung tayo mga senior, dapat alert. So far, naman siya kasi kagabi, ang sabi ng mga pamangkin ko, lakas daw ng hangin. Parang yung isa, umano pa yung bubong niya. Tapos yung mga iba, parang siyempre, parang mag-earthquake ba? At sa lakas ng hangin, dahil may kwan siya, may sounds yung hangin na malakas. Sa lungsod naman ng Baguio City, umabot na sa 142 pamilya o higit 500 individual ang Sabi nga ng ating mayor, nasanay ng Baguio. Sa ngayon, pinaalalahanan pa rin ng mga otoridad ang publiko na maging alerto sa maaari pa ring epekto ng extension ng bagyong uwan sa lungsod. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City.
at ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums. Pakdal via ang Buklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishop Lifestyle. Dumin na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits mo na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Mga ka-MP, crunch, munch at umami punch. Tuna cucumber salad na may twist ng nori ngayong tag-ulan. Naku, alamin natin kung paano gawin yan dito sa Kuklitan. Then, i-cube din natin ang onion para may konting bite at flavor. Pagkatapos, pagsamahin natin ang cucumber at onion sa isang bowl. Ilagay lang natin ang drained na canned tuna at make sure na natanggal na ang liquid, ha? Next, lagyan natin ng konting black ground pepper para sa extra kick. Halu-haluin lang natin ng mabuti at ayan na, simple, fresh at ready to serve. Then, i-crush lang natin ang nori sheets at sprinkle on top. Ayan, that's where the magic happens. Perfect ito for a light lunch or healthy snack. Tuna cucumber salad with nori. Easy to make at super sarap. Try nyo ito sa bahay mga ka-ME. Siguradong mai-inlove kayo sa freshness ng bawat bite. Tuna cucumber salad with nori. At syempre, hindi natin papalampasin ang araw na ito na hindi natin matitikman yan dahil naniniwala tayo sa kasabihan. Kapag fresh ka, yum yan. Wala na siyang maisip. Dahil meron tayo dito na pre-made na. Maraming salamat kay Ma'am Kate. Oo, na nagtimpla ng nori natin. Do we need to mix it up? Yeah, na-mix na siya. Okay. Tuna cucumber salad with nori sheets. Ayan. Tignan nyo, Diba? Pak. Cheers! Cheers! Let's taste. Diba?
Yung freshness ng cucumber plus yung umami from the Umami from the flavor. tuna. Tapos yung nori kasi Nori. yung nagbibigay din ng konting alat-alat niya. Tapos yung seafood na flavor din niya. Kaya masarap. Tapos hindi strong yung onion. Oo. Kahit naman anong onion pwede natin gamitin mga ka-MB. Ganyan siya kasarap. Ba? Tapos yung iba, ang ginagawa nila dito, nilalagyan nila ng mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. You can also add mustard dito actually. Oo. Tapos kung hindi naman, kung mas gusto nyo ng mas madaming tawag nito, ingredients, pwede din natin tong lagyan ng apple. Yes. Yung iba din, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng kamatis. So, at saka egg. So, make sure lang na kapag naglagay kayo ng kamatis at yung cucumber, tanggalin natin yung Sabaw. Hindi, Seeds. yung seeds niya para hindi siya magtubig. Ganon din dun sa tomato. Pwede din tong lagyan ng yung isa? Capsicum. For color. You can also For add ano color ba naman. dito? Ha? Zucchini? No. Pwede naman. Pwede. Oo. Nang? Macaroni, 'di ba? Chicken Oo. salad ang tawag Kung doon. gusto nyo siya with carbs, Carbs. ito kasi less carbs kasi siya. Para sa mga nagda-diet, maganda ito. Hindi ko mapigilan talaga. Alam nyo, every gabi pala, kapag nagugutom ako, ito yung kinakain ko. For diet talaga siya actually. Kasi meron ng protein, may fiber ka na, kulang na lang ng iron. Plansyahin mo lang. Ano? Ang harap, no? Grabe, ang sarap. Diba? Kaya mga ka-MB, masasaya din itong gawin para masanay din yung mga anak ninyo na kumain din ng mga gulay-gulay, prutas-prutas. Actually, pwede nga itong maging palaman eh. Oo. Tapos ilagay niyo sa sandwich ng mga anak niyo. Pero iba, no? Ang sarap yung freshness sa bibig. Parang napaka-light lang niya for this season. Hindi siya nakakaumay. Yan yung term na gusto kong sabihin. Hindi Yeah. siya nakakaumay. Hindi talaga nakakaumay yan. Hindi katulad ng mga pag-add to cart mo, minsan nakakaumay na kasi sobrang mahal ng mga bilihin kahit na Totoo. sabihin mong online yung mga yan, nakakaumay na rin tignan na pare-pareho. Sa Pero iba. Oo, sa iba. Pero may iba naman na kakilala ko, Diyos ko, habang bumabagyo, ang tinitignan niya, mga ina-add to cart niya. Sino? Oo, basta kilala ko yan. Ano? Letter? V. Kung nanonood ka man ngayon, sorry. Mga ka-MP tuloy. Mga ka-MP, budol mode on kasi ang Gen Z at ang kapangyarihan daw ng add to cart syndrome. Alamin natin yan dito sa Gen Zs. Na ako. Like yung sa quality, gano'n. Ganyan nga, minsan hindi natin kayang i-resist ang sales at promo. Bakit nga ba tayo nagiging ganito? Pero natin alamin kung bakit nga ba. Pero teka, ako si Kyle Castillo from Tarlac State University. And today, samahan niyo ako as we unpack the world of promo, psychology, at walang kupas na budol culture. Dito lang sa Gen Zs. Nagsimula ang sales at buy one take one bilang simpleng diskarte ng mga tindero para humatak ng customer. Pero ngayon, isa na itong lifestyle. Parang hindi kumpleto ang buwan kung walang budol moment. Kilalanin natin si Angelica David, ang budol queen ng barkada. Aminado siyang kahit hindi niya plano basta't may sales o flash promo, napapa-add to cart agad siya. Hey, I'm Angelica David and I'm 22 years old. I think yung best organizer ko, akala ko magiging aesthetic yung room ko, kaso mas naging makalat pa. Yes, meron. Kasi ang ginagawa ko, pag hindi na siya sale ng 3 days, gano'n, pinag-iisipan ko talaga siya kung worth it ba or hindi. Tapos, pag 3 days hindi na siya sale, hindi ko na siya binibili. Ayun lang. Wala pa ring discount. Like, kapag talagang sale, napapabili ako lagi. Tapos, hindi na ako nakaka-save ng money. Para kay Angelica David, ang budol culture ay isang experience ng trial and error. Pero basta't naka-sales pa, napapa-checkout agad siya. Pero, gano'n rin kaya ang naiisip ni Juliana Perez na isa ring nabubudol ng sales? Ngayon naman, meet Juliana Perez, ang add to cart queen.
Ay, ang babaeng madaling mabudol ng sales at buy one take one. Oh, hi, I'm Juliana G. Perez, 21 years old. Siguro sa lahat ng nabili kong item na parang di naman siya necessary and need ko is yung anong tawag doon, yung blanket na ginagamit ko hanggang ngayon sa amin. Ano siya, parang cheetah print siya, tapos magmula kasi nung nabili ko yung blanket na yun, parang parang nagustuhan ko yung mga cheetah prints and comfy siya gamitin every time matutulog ako. The time, satisfied naman ako sa mga nabibili ko and yung regret is parang hindi naman siya gaano kasi especially pag nabibili ko lang siya kasi minsan may mga piso deals. Yung online shopping or shopping, maraming type of shopping naman, no? And type of retail therapy. So, yes, nagiging comfort zone ko siya. Nagiging parang therapy ko siya every time na, yun nga, pagod na and stress. Pero siguro pag sale lang sila. Pag mahal sila, syempre. Siguro ano lang din, yung pag-add to cart. Nakakadagdag din siya sa therapy. Pero yung, minsan kasi, yung pag, totally na pagbabay, pagbibili ng mga yun, lalo na pag online, and di sila sale. Hindi naman gaan. Mostly add to cart and thrifting, ganun. Type of therapy. Yan. Mukhang kahit na budol, may learning din. Budol culture is also shaping how Gen Z thinks about money, wants, and self-control. Isa din ito nagiging self-therapy ni Juliana Perez. Pero ano nga ba ang psychology sa likod ng budol culture? Kasama natin si Miss Jazz Dizon para linawin ito. I am Jasmine Zoe Dizon. I am a registered psychometrician, guidance counselor, account counselor consultant, and program chairperson ng BL Services. So, scientifically speaking, no, sabi mo nga kanina, lalo na yung mga kabataan. So, actually, in that age talaga, na mataas talaga yung impulsive behavior ng mga kabataan, it's because of the underdeveloped pa yung brain. Kasi yung brain natin, di ba, nagde-develop pa yan up until mag-20s kayo. So, it works din kasi sa atin yung impulse buying because meron tayong notion na, sayang naman pag di ko pa binili to. We're very much a collectivistic society. So, gusto natin, di ba, kung anong ginagawa na ibang ginagawa din natin, parang na-out of place tayo pag di natin nagagawa. So, same as with impulsive buying, no? So, when it comes to that naman, minsan, ang na-feel kasi natin is yung tinatawag na scarcity heuristic. So, ibig sabihin nun is limited time offer siya and order. Dahil buy one, take one, maubos na. The more na mas nagiging importante siya sa atin. Retail therapy as a form of coping is actually kanya-kanya tayo ng coping, di ba? So for others, that works. But then again, doon papasok ulit yung quality ng coping natin. So depende sa yan. Like if that retail therapy of yours na pinapractice mo is something na hindi pa naman siya nakaka-apekto sa ibang aspeto ng buhay mo, like financially, napapaaway dahil sa kaka-retail therapy mo. So, okay lang yun. So, anything in moderation, basta positive effect, pwede naman. But of course, sabi mo nga, no, possible din naman na magkaroon siya ng unpleasant results sa atin. Especially if masyado na tayong doon na lang nagdepende. Economically, na kaya ng mga Pilipino, which is yung kung saan sila makakatipid, makakamura. So, ganun din sa budol behavior na doon sa mga ganong klaseng way of feeling joy, control, or reward in a fast-paced world. It's reflect both our emotional needs and financial struggles. Hindi lang ito naging relationship, kundi kwento, comfort, at kaulit na yan. Pero reminder lang, hindi lang mura kailangan. Next na may sales and promo, gusto mo na. Need ba to o budol lang? Ako si Kyle Castillo at ito ang kwento ng budol culture, psychology, promos, at practicality. Lang sa Gen Z. Budol is real. Kasi napag-uusapan lang namin kanina habang pinapanood namin mga ka-MB, si Miss Angelica nakapag-check out na daw ng 3. Ay, hindi lang 3, 4. Ang dami, nabubudol ka, lalo ngayon 11-11. Literal,
kagabi, natulog, hindi ako sanay na matulog ng late, pero dahil 11:11, natulog ako ng 12. Alam mo ba, eto na nga. Speaking of 11:11 na yan, may gusto sana akong orderin. Yes. Nung hindi pa siya 11:11, 819 lang siya. Nung nag-11:11, 998 na. Hindi, kasi may kailangan diyang gawin. Ano? Oo, kailangan mo siyang, anong ano yan? Basta. Gamit? Oo, nagamit siya. Naloka nga ako. Oo. Sabi ko, kaya pala. Sabi ko, parang hindi mo tinitignan before mag-11:11 or yung mga discount. Nadadagdagan pala yung iba. Totoo. Kaya kailangan dapat alamin muna natin yung original price niya before mag-11:11 or 12:12 or what not. Totoo. Pag ganyang mga usapan dyan, gumagana ang utak ko. Grabe. Kasi, check out ko, skincare kasi siya. Oy, Ngayon, sus! bundle kasi siya, parang nasa 750 kapag bundle. Kapag i-order mo, tapos kapag i-order mo yun, may discount siya, magiging 500 na lang. Tapos iniisip ko, kung bibilihin ko siya separate, mas mapapamahal ako. So, yung bundle tayo. Ganon ang mga ginagawa natin. Tapos, kailangan sa live mo orderin. Uy, alam mo, sa Orange app, naka-premium na yung account ko doon. Oo, bahala ka pa. Hala ka Ano ta. totoo? Kung ikaw naka-premium ka, ako naman, tumataas ang akin. Credit limit sa Black App naman. Literal. Ang saya kasi. Ang saya mag-check out. Totoo. Sabi nga ni Sir Leo, parang kapag in-order mo, parang ang bigat. Pero kapag nandyan na, Saya ang mo. Lalo kapag binubuksan mo, yun kasi yung Totoo. putol dun eh. Yung Tignan ko bubuksan nga mo. kung totoo, hindi. Totoo. Kaya pala pag may tumatawag kay Sir Leo, babayan agad. Oo, Oo, malala yan siya. Hindi, pero guilty pleasure ko talaga. Hindi talaga pwedeng sa isang linggo wala kong o-orderin. Pasensya na sa nanay ko na laging nanonood, na laging nagagalit. Ayan na Ayaw nga pa niya yung talaga. sinasabi ko eh. Mami, tignan nyo na, Kinanayin ko nga parcel. Awan na ramido mong parcel ka nga parcel. O dapat pala ikaw yung nilalagay sa bubong. Hindi, pero... Oy, grabe naman yun. Parang iniisip ko, hindi naman ako pabigat. Ibang pabigat yung sinasabi niyo. Ay nako, anyway mga ka-MB, bala kayo dyan, basta hindi kayo mabubudol kapag eto yung kinain ninyo. Masarap talaga siya. Pero wala Paubos namang, na nga natin. wala namang masama kung mag-add to cart tayo ng mag-add to cart. Basta hindi naman yung dapat na ibabayad mo sa bills mo, yun na yung pangbayad mo sa parcel mo. Yun yung mahirap. Ang number one, do not spend more than what you earn. Ganon dapat yon. Hindi ba? Oo, Kailangan dapat, ang ginagastos mo, yung mas mababa dun sa ina-earn mo monthly. Kasi kapag mas mataas, saan ka kukuha ng pambayad mo? Eh, meron ka na ng pera, konti na lang yun kasi iba-budget mo pa. Tapos nag-order ka ng mas malaki yung amount kesa dun sa sinasahod mo buwan-buwan. Paano ka aangat sa buhay? Wow! Minsan lang naman, parang nung nakaraong linggo lang. Minsan lang, kasi tandaan mo yan, minsan lang ka mo. Ngayong buwan nag-out na mas mataas yung in-order mo kaysa dun sa sahod mo. Siyempre, kailangan mo magbayad. Mabubudol ka ulit next month. So, magpapatong-patong yan. So, we have to be responsible in using this kind of applications din. Kung alam mong wala na, huwag ka nang pumunta dun sa app na yon. Hindi naman ako sa app pumunta sa mall. Kasi naman, buy one take one yung electric pan. Wag hindi porkit buy one take one, bili ka na lang ng bili. Minsan you have to be, controlled. Disciplined. Disiplinado ka din dapat. You should know your money. Whatever. Hindi, pero... Kilalanin mo yung pera mo. Kilala ko siya, nawawala nga lang minsan. Mamaya nga, puro Rizal na lang pera mo. Wala, 20 na nga. Piso. Piso. Ganon. Anyway, wag po tayo masyadong magpabuto. Lalo na ngayon, ang dami ding scammer. Lalo na kahit nasabihin natin na, ay, ang mura, piso lang siya. Pagdating mo, wala palang laman. Katulad sa akin dati. Bata pala yung 1,000 plus, wala palang laman. Alam mo kung ano yung laman niya? Dishwashing? Hindi, yung blue na nilalagay doon sa pang-flush sa toilet. Dalawang supot ng ganon. Nakakaloka ka naman. Huwag ka kasi sa black up. Sa ano ka? Sa blue up nga ako dun. Ay, blue up ka? Oo, hindi pala maganda sa blue up. Oo, depende. Anyway, mga ka-MB, yan po ang ating Martes na maulan pero kwela pa rin ang kwentuhan at mga impormasyon. Pasalamatan naman natin ang ating mga partners for the day. Unahin na natin ng Pong Tao Dashcam Supplier located at Laulong La, Trinidad, Benguet. Homebound Skin Lace at
Palm Grove and Mountain Resort. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. Happy birthday din tayo ngayon bago tayo mag-end kasi madami yung birthday. At Totoo. madami tayong hindi nag-greet ng mga Totoo. nakaraang araw. Happy birthday kay Mark Christian Aquino. Magandang kumanta yata. Tama ba? Mark Yung nasa Christian. Mark Christian Aquino, happy birthday. Kay Marian Eunice Season at kay Tita Len Chua, happy birthday po. I miss you. Haven't seen you for a long time. At happy belated birthday naman kina Sir Flynn Mendoza. Si Sir Flynn Mendoza ng Court Drake Visuals. Happy belated birthday. Kay Astel P. Salati. Ka-birthday yan ng lola ko. Happy belated birthday, Astel V. Ganon din kay Leo Ibia, ang aking pinsan. Christian talaga yan. Christian Leo Ibia. Kay Aiken Ramos, ang napakagaling na singer ng University of Baguio. Si Irene Batalya ng Agno. Siya yung nag-host. Isa sa mga nag-host ng Ganda Mo Pangasinan. Agno episode. Nariyan din si Florento Leroy. Kay Ras Pagoli. Si Pogi niyan. Si Ras Pagoli. Si May Inovejas. Henry Kent Balagod. Kay Jessica Estigoy. Samuel Efraim. Kay Musikerong Palaboy. Happy belated birthday. Ganon din kay Cha David. At kay Marlo Dalire. At kay Haji Morsara. Si Haji. Si Haji. Ang pinakamasipag At na... poging-poging si Haji. Totoo yan. Kaya Happy belated birthday po sa inyong lahat ng mga nag-belated birthday. And of course, sa mga nagba-birthday po ngayong araw na hindi na po namin nabate, happy birthday po sa inyong lahat. Mga ka-MB, nakasama niyo na naman ngayong umaga niyang Martes ang nag-iisang bumbilya sa morning, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Tuesday ang nag-iisang Chabebe Girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Ilang days na nga lang ba bago magpasko? Ala, nagkamali yata sila, Diyos. Ginabahan ka. 44 days na lamang Pasko na, mga ka-MB. Tuloy-tuloy nga pa rin itong bagyo na, itong pag-ulan. Be vigilant pa rin, mag-ingat pa rin tayo. Stay warm, stay dry, stay safe. Totoo po yan. Yung mga wala namang gagawin sa labas, wag na po tayong lumabas. Yung mga may plano pong mag-travel, wag muna po tayong mag-travel kasi napaka-importante na unahin ang ating sarili kesa sa ating gusto. Tama yan. At no pets left behind. Yes! At abangan din po ang update natin kung ano nga ba ang lagay ng mga schools for tomorrow. Yes. Kung may suspension pa o magtutuloy na. So abangan po yan sa Regional News Group, RNG Luzon. Gayun din, don't forget to like and follow na rin ang Morning Balitaktakan Facebook page. Mga ka-MB, see you again dito lang sa Morning Balitaktakan. Mayat nga! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.